Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay muling mag-aaral po na inyong mga salita. Niling po namin pa ng Diyos na patuloy nyo kaming patubayan, gabayan sa gabing ito. Nawa Panginoon ang lahat ng aming mapag-aaralan matututunan ay pumasok sa aming mga puso't isipan. At muli pa ng Diyos, kayo pong siyang manguna at maggabay sa bawat isa sa amin. Ito po aming samadalain namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga kapatid, medyo tayo ngayon. Kumbaga may mga malalaktawan tayong mga chapter, no, dahil yung ibang mga chapter ay ang tawag natin dito hindi na masyadong kailangang tutukan, no, kasi it's about the construction of the tabernacle. Nung una ang ginawa ni, 'di ba, mga napag-aralan natin sa mga previous chapter ay yung ano yung dapat gawin, dito kasi in-execute na nila, kinonstruct na nila, no, yung tabernacle. So kaya may mga lalaktawan tayo. Kaya nasa pinaka-last na chapter na po tayo, no, ng Exodus. So, imagine mga kapatid, matatapos na natin ang Exodus tonight, no, Exodus 40. So ang chapter 35, 36, 37, 38, 39, it's all about the construction ng tabernacle, yung mga gagamitin na materials, yung mga gagawa o yung mga artist na gagawa, no, yung mga gamit o yung mga laman sa loob ng tabernacle, no, yung susuotin ng priest, ng high priest, no. Yun yung mga nilalaman ng 35 to 39. So ngayon let's read muna yung Exodus 14, bago natin ibigay yung brief outline nung chapter 35 to 39. Sige po, ihilingin natin na basahin ang verse 1 to verse 5. Hilingin po na pakibasa ni Sis Minda. Hello, Sis Minda. Sige, si ano po muna? Si Shirley. Sige po. Si Shirley, pakibasa po yung verse 1 to verse 5. Sa kilog maingay, nag-uumpisa na. Good evening po. Good evening, sis. Naririnig po? Narinig po. Exodus 40, verse 1 to 5. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sa unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo sa loob nito ang kaba ng tipan at tabingan mo. Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitang iyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaba ng tipan at kabitan mo ng tabing ng pintuan nito. Thank you po. Okay, thank you si Shirley sa pagbabasa. Next po, no, yung verse 6 to 10, si Sis Bea, pakibasa po. Good evening mga kapatid. Ang altar namang sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tolda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo nito ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayon din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado.
Thank you, Sis Bea. Verse 11 to verse 15, pakibasa, Sis Minda. Hello, Sis Minda. Nawala pala si Sis Minda. Sige po. Verse 11 to 15, pakibasa po, Sis Jen. 11 to 15. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng toldang tipanan at dooy maghugas ayon sa ritual. Pagkatapos isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya'y maglingkod sa akin bilang pari. Palapitin mo rin ang kanyang mga anak at isuot mo sa kanilang mahabang panloob na kasuotan. Pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga pari habang buhay. Okay, thank you, Sis Jen. Verse 16 to 20, pakibasa po, Sis Ella. Good evening po mga kapatid. Exodus 40 verse 16 to 20. Ginawa ni Moises ang lahat ayon sa inuutos ni Yahweh. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga balangkas, isinuot sa mga argolya ang mga pahalang na balangkas at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng iniutos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng kaban ng tipan ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Okay po, thank you. Sis Ella. Verse 21 to 24. Sis Minda, pwede na magbasa? (21 to 25 pala. No, Sis Minda, hello. Sige, si ano na lang, si Brother Allen Julian, pwedeng pakibasa verse 40, 21 to 25. Sure po. 21 to 25. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan, ayon sa utos ni Yahweh. Ang mesa ay inilagay niya sa loob ng toldang tipanan sa may gawing hilaga ng tabernakulo sa labas ng tabi. Tulad ng utos ni Yahweh, ipinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Inilagay niya ang ilawan sa loob ng toldang tipanan sa gawing timog ng tabernakulo sa tapat ng mesa at inayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. Okay, Salamat. Thank you, Brother Julian. Verse 26 to 30, iling natin na pakibasa ni Brother Arnold. (26 to 30), inilagay niya sa loob ng toldang tipanan ang altar na ginto sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. Ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sinunugan ng mga handog ay inilagay niya sa harap ng pintuan ng toldang tipanan. At dito niya inaalay ang mga handog na sinusunog at mga handog na pagkaing butil tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya ang
palanggana sa pagitan ng toldang tipanan at ng altar. At ito'y nilagyan ng tubig. Thank you, Brother Arnold. Verse 31 to 34, hiling na pakibasa ni Brother Aris. Doon naghuhugas ng paa at kamay sina Moises, Aaron at ang kanyang mga anak. Tuwing papasok sila sa toldang tipanan o lalapit sa altar, naghuhugas sila tulad ng inuutos ni Yahweh kay Moises. Pinaligiran niya ang tabing ng tolda at ang altar. Tinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. Natapos ni Moises ang lahat na ipinapagawa sa kanya, ang ulap at ang tabernakulo. Na magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kalahuwalhatian ni Yahweh. Thank you, Brother Aris. Verse 35 to 38, babasahin po ni Mrs. Sige. 35 to 38, hindi makapasok si Moses sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpatuloy lamang sila tuwing taas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy hanggang hindi tumataas ang ulap. Hindi sila lumalakad. Kung araw ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi na may ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at sila nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Okay. Salamat kay Mrs. Mga kapatid, ito yung sabi natin kanina, no, ito yung pinaka-last na chapter ng Exodus. Nung nakarang araw, ang discussion natin is yung Exodus 34, no? Sabi nga natin, yung Exodus 35 hanggang 39 ay tungkol sa mga gagawa o yung mga susuotin at kung paano gagawin yung Ark of Covenant, yung tabernakulo, yung mga laman nun. Yun yung laman ng Kaya titingnan natin, no? Daanan lang natin saglit para at least may idea po tayo mga kapatid, no? Yan. So, kung titingnan nyo sa sa ating screen, ganyan yung pinagawang tent o yung tabernakulo ng Panginoon, no, na inutos kay Moses at sa buong mga Israelita. No, may mga sukat iyan, no, pati yung tela, no, yung haba ng tela at saan nakalagay yung tela, no, ay mitikuloso. No, kasi ito ay sabi nga natin sagrado, no, tong tabernakulo na ito sapagkat dito nagbo-burn ng incense o nag-o-offer ang mga Israelita sa Diyos, no, sa kanilang paglalakbay, no, hanggang sa kanilang paglalakbay papunta doon sa promised land, ito ang ginagawa nila, no, kinilalagay nila ito tapos tatanggalin, tapos lalagay na naman nila tapos tatanggalin, no. Pero ito ay merong sukat na, no, kumbaga ready made na siya, no, nagawa na nila. Tapos kapag lalakbay sila, tatanggalin nila, tapos ikakabit ulit nila. So ganoon ang mangyayari niyan. And very important yung mga laman, no, ng nasa loob ng tabernakulo, no, yung Ark of Covenant, no, yung table of shewbread, no, yung tinapay, yung lampstand, yung table of incense, no, nandiyan yung naghahati sa holy at sa most holy place na tinatawag nating yung covering, yung malaking covering na yan. And then yung sa labas, no, merong tinatawag nating yung basin o yung may tubig, and yung sacrifices, yung pinaka kung saan nagbo-burn offering, at saka yung altar, yan.
So, yung sa chapter 35, may binanggit doon sa Sabbath regulation na kapag ang mga Israelita ay hindi sumunod doon sa Sabbath na 6 na araw sila magtatrabaho at ikapitong araw ay magpapahinga sila, na-mention doon sa verse 2 na mamamatay sila. Ang kaparusahan nun is kamatayan. No? Kung imaginein mo sa panahon natin ngayon, Monday to Saturday nagtatrabaho ka, tapos pagdating ng Sunday kung nagtatrabaho ka, tepok ka. Yan. Ganun ang regulation sa mga Israelita. No? Napakahigpit. No, Monday to Friday sa mga Israelite, sila ay magtatrabaho, pero pagdating ng Sabbath, that is Saturday, for the Israelites, ay hindi sila pwedeng magtrabaho. No, even nga yung sabi doon sa napakahigpit sa kanila, even nga yung magsiga ka ng apoy, kasi usually pag magsisiga ka para magluto or even sabihin natin magpainit, bawal 'yon. Mamamatay ka. Ganon ka kahigpit sa Old Testament. Kung sa panahon natin ngayon, kung kahit Sunday nagtatrabaho tayo, marami na sa atin na tepok. Kasi napakahigpit ng Panginoong Diyos pagdating sa regulation ng Sabbath. Yan. So sa verse 4 to 9 ng chapter 35 is about the offering for the tabernacle. Ang mga Israelita ay kapag doon lahat sila ay nagbigay ng mga gamit na pampagawa ng tabernacle. Yung mga kakailanganing tela, yung mga kakailanganing kahoy, mga kakailanganing ginto, yung kailangan, lahat 'yon ay ginawa ng mga Israelita, ay nag-offer sila. Sinabi pa nga doon na yung kanilang mga binigay talagang tuloy-tuloy, hindi nauubos. At nung sinabi lang ni Moses na stop na nila yung pagbibigay, saka lang sila huminto. At nung ginawa yung tabernakulo, sabi doon, madaming sobra doon sa mga binigay ng mga Israelita. Ibig sabihin talagang binigyan nila ng pansin yung utos ng Panginoong Diyos tungkol sa pagpapagawa ng tabernacle. And the articles of tabernacle, yung mga laman niya, yung sukat niya, yung size niya, yun, nandyan niya, nakapaloob. Yung tabernacle offering presented, yung sabi nga natin kanina, yung mga offering para sa tabernacle, binigay ng mga Israelites. And sa verse 30-35 is yung mga artisan, ibig sabihin yung mga magagaling umukit, magagaling mag-design, magagaling gumawa ng mga korte-korte o ng mga design ng mga magagandang, parang sa panahon natin mga architect, the artisan. At yung mga artisan naman ay merong mga minention ng Panginoong Diyos na kung sino yung mga artisan na binigyan ng wisdom ng Diyos, may wisdom na galing sa Panginoon, kung kaya sila yung pinili dahil sapagkat magaling sila sa pagde-design o pagdidisenyo, At ang mismong Diyos ang pumili niyan. At sinabihan si Moses kung sino itong mga artisan na ito, yung mga magagaling magdisenyo. Sa chapter 36 at dulo ng 35 and chapter 36, binanggit doon yung pangalan, si Bezalel at saka si Aholiab, sila yung mga tinatawag nating magagaling na artisan. And lahat, syempre, bukod sa kanilang, sila yung kasing minention talaga yung name nila. Ibig sabihin, sila yung mga angat na pinakamagagaling na yung wisdom ng Diyos ay nasa kanila. And then, may mga iba pang mga artisan and also mga tinuruan itong ni Bezalel and Aholiab. Yan yung sa chapter 36. Sa chapter 36, nandun din yun, na-mention na doon yung maraming mga ibinigay na offering itong mga Israelites. Sobra-sobra yung kanilang binigay. Sa verse 8-38, it's about the building of the tabernacle. Kaya sinabi natin kanina na wag na natin masyadong pansinin dahil masyadong detailed. So sa chapter 38, andyan na yung making up the Ark of the Covenant, making the table of the shewbread, making the golden lampstand, making the Ark of the Covenant. Ito ay mga laman sa mga kapatid sa loob ng Ark of ng tabernakulo, sa holy place, sa most holy place, yung Ark of Covenant, yung table of shewbread sa holy place, yung gold lampstand sa holy place, yung altar of incense sa holy place,
yung anointing oil and incense sa holy place. So ito yung if you will base yung description ng paggawa ng Ark of Covenant, no, hindi man eksakto na ganito yung itsura, na alos similar na ganito, no? Hindi man ito yung eksakto. May dalawang cherubim na ano yung pakpak nila, no? Nakabuka. Tapos mayroong bitbitan dito sa baba. Yan. So mayroong wings, no, mayroong mercy seat, mayroong cherubim, mayroong staves and rings, mayroong ark box. Tapos yung item na laman ng Ark of Covenant, yung 10 Commandments, yung dalawang stone, yung rod ni Aaron, yung Law of Moses, and yung manna. No, yan yung laman ng Ark of Covenant. So meron sa isang story na lagi nating nababanggit before, yung namatay sa nung na-touch niya yung Ark of Covenant, si Uzzah, no? Nung inalalayan niya, nung matumba yung Ark of Covenant dahil inilagay sa kariton o parang kariton o parang paragos, yung hila-hila ng ox. Sabi sa Quezon kasi ang tawag doon is paragos, hindi ko alam sa ibang lugar, no? Ang Ark of Covenant, ang kabilin-bilin ng Panginoon, kailangan ito ay bibit-bitin ng mga Levites o high priest o mga priest na Levites, no? Kasi mga Levites lang naman yung pwede maging priest, no? Ang kabilin-bilinan sa kanila, kaya ginawa yang merong staves and rings, no? Yan ay para doon bitbitin, no, ng mga priest. Pero ang pinagawa kasi ni David, no, dahil sa sobrang excitement niya na makabalik yung Ark of Covenant, ay pinadala niya ng gamit ng ox, no, o yung kariton, parang kariton. Imbis na bitbitin mismo ng mga priest, no. Kaya namatay si Uzzah kasi na-outbalance yung yung kariton, na-touch niya. So makikita natin consequences ng sin ni David na mamatay si Uzzah, no, dahil bakit ginamitan ng kariton, no? Kailangan yan bibit-bitin mismo. Kasi sagrado yan holy yan, no, yung Ark of Covenant. So yan yung chapter 37, no, mga kapatid, no. Tingnan lang natin. Tapos ito yung sabi natin kanina, yung buong buong tabernakulo, yung merong bakod na yan, no, yung curtain enclosure, yan yung buong tabernacle, no. Itong may tent dito sa loob, yan yung tent of making, yung parang pinaka-temple niyan. So makita natin ang Diyos, no, yung bumababa yung smoke doon sa tent, ibig sabihin, no, nandoon ang Panginoong Diyos, no. May binasa tayo sa 40 kanina na hindi makapasok si Moses dahil sa sobra yung smoke na nandoon. Kapag nasa baba yung smoke, ibig sabihin stay sila. No, kapag umangat yung smoke, ibig sabihin maglalakbay na ulit sila. So nandito yung brazen laver, part of the tabernacle, yung slaughter tables and the brazen altar, no? Yan yung itsura ng tabernakulo. So sabi nga natin, yung number 1 is the Holy of Holies. Yung number 2 is yung ark. May kita natin dyan, may numbering yan. Yung 3, ito yung veil or yung covering na nag-divide sa holy place and the most holy place. Yung 4 is the altar of incense, no? Offering diyan sa Diyos yung incense. Kasi yung incense ay mabangong amoy. Gustong-gusto ng Panginoon yung amoy na yan. Yan. Yung tag din natin dito yung lampstand, no, sa pagpumasok ka diyan sa loob, madilim diyan, no. Madilim 'yan kasi nga hindi pa uso electricity noon, no. Yung lampstand ang siyang magbibigay ng liwanag sa holy place, no, 'yan.
So, meron diyang outer veil, no? Itong number 8, this is yung pinaka-entrance, no? So, ito yung tinatawag na holy place, no? And then yung sabi natin kanina is the most holy place. Sa brazen laver, dito yung naghuhugas, no? Yung mga priests bago pumasok dito sa temple. No? So, yan po yan, mga kapatid, ano? Para sa mga kapatid din po natin na bago lang, na nakaka-join lang, kasi meron tayong mga binabasa kanina. No, hindi tayo masyadong makaka-relate doon. No? Mas maganda may pictures para makita natin. So, making of the altar burn offering. So, ito yan. Yung making of the altar ng burn offering. Yung nakikita nyo katapat ng brazen altar. Yan yon. Yung kung saan nagsusunog, no, para i-offer sa Diyos. Yung bronze laver. No, ito yon. Sabi natin, yung hugasan. No, bago pumasok sa pinaka-temple. Court of the tabernacle, yung binanggit natin kanina, and then materials of the tabernacle. So, high priest, no, even yung high priest, no, meron silang may mga suot sila na specific din. No, ang makita natin, ang Diyos ay napaka-specific niya sa kanyang command kung ano dapat ang laman ng tabernakulo, ano ang sukat ng tabernakulo, ano ang mga nakalagay at saan mga nakalagay. Binasa natin ngayon kanina, so verse 40, no, ang naka-specific saan dapat nakalagay yung mga item ng nasa loob. So, ganun ka, ano ang Panginoon Diyos, no? Ka-strict. So, ngayon, pati doon sa mga kasuotan ng high priest ay napaka-strict din ng Panginoong Diyos. So, makita natin ng high priest, ganito ang kasuotan, no? Base sa nakasulat sa scriptures, ano? Sa Exodus 28, yung turban, yung holy sign of dedication, yung onyx stone, yung chain, yung breastplate, yung ephod, no? So, blue sleeveless coat, no, hem of belts, yan, checkered robe of fine linen. Yan yung detailed garment, no? So kung gusto niyo ulit makita, no, merong naka-specific diyan ano yung mga laman. Yan, nandiyan yan, tabernacle features from 1 to 24. No? So titingnan lang natin yan mga kapatid, no? Hindi naman tayo mga Israelites para ano. Pero at least may ano tayo. Meron tayong background. So yan po 'yon mga kapatid. Kaya sinabi ko kanina, no, yung simula chapter 35 hanggang 39, hindi na natin kailangang pagtutukan kasi it's all about the making. Yan. So yan 'yon. And verse 40 na complete lahat yung mga ipinaggawa ng Diyos kay Moses at sa lahat na mga Israelite. So grabe, no, dami nun. So makikita natin, no, sa chapter 40, no, sinabi niya kay Moses, sa unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng toldang tipanan. Ano? Unang araw ng unang buwan. No? So parang, kung titingnan natin ngayon, parang January 1. Ano? January 1. January 1. Ilagay mo sa loob nito ang kaba ng tipan at tabingan mo. No? Ipasok mo ang mesa, ipatong mo roon. So makita nyo mga kapatid, yung pakikipag-usap ng Panginoong Diyos kay Moses, no, specific kung ano yung ilalagay at saan ilalagay. No. Makita nyo, ipasok mo rin ang ilawan, iayos mo ang ilaw, no? Pati yung altar ng gintong sunugan, kabitan mo ng tabing yung pintuan. So merong mga nakalagay. So altar namang sunugan, no, minention niya kanina, yung altar na tolda, yung palanggana, yung binabanggit niyang palanggana is yung laver kanina, yung basin, no, na hugasan, no, at meron pang mga langis, no. Yung langis, no, napaka-importante sa panahon ng mga Israelites ang langis, no. Itong langis na ito ay symbolize na holy, no. Kaya ang mga Israel, no, nung nagpipili ng mga hari, no, may binubuhos na langis sa ulo nila. No? Unang-unang binuhusan ng langis sa ulo ay si King Saul, no? Kasi he is the chosen of God, no? Siya ang pinili ng Diyos. So ganun din pagdating din sa pagpasok,
no sa tabernakulo at yung mga kagamitan ng tabernakulo ay kailangan lagyan ng langis upang ito ay maging sagrado o maging holy. So yung langis ang nagsisimbolize na nagbibigay ng purity. Ibig sabihin may basbas ng Diyos, no, kaya yung bagay ay naging sagrado. So yan yung ginawa ng Panginoon na instruction para sa mga Israelita. So lahat ng mga gamit, no, nilagyan ng langis. Lahat ng mga ipapasok sa toldang tipanan at lahat ng gagamitin sa toldang tipanan kailangan lagyan ng langis. And sa verse 13, no, ay pinasuot kay Aaron yung banal na kasuotan. Yung pinakita natin kanina na kasuotan ng mga high priest, ganon, yung banal na kasuotan. Specific yon. Even yung mga anak niya, no, si Nadab and Abihu, no, anak ni Aaron, no, si Nadab and Abihu ay pinagsuot noon, no. So pinahiran sila ng langis. At yung pagpahid ng langis at pagsuot ng kasuotan ay nagbibigay ng symbolism na sila ay magiging pari habang buhay. So tandaan natin ang mga high priest ay nanggaling lamang sa lahi o sa lipi ni Levites. No, si Moses and Aaron ay galing sa lahi ni Levites o priests, no. So si Simeon at saka si Levite, sila yung dalawang magkapatid na nagmassacre, no, nagmassacre doon sa nang-rape sa kanilang kapatid na si Dinah, no. Kaya ang naging parusa nila, no, dahil sa ginawa nila, kasi niloko nila yung yung pamilya nung nang-rape kay Dinah. Sinabi nila na ibibigay nila si Dinah. Kailangan lang nilang magpatuli lahat. Nung pinatuli na sila lahat, no, minasakir nila ni Simeon at saka ni Levi. Minasakir yung angkan ng rape kay Dinah. Kaya ang naging parusa sa kanila, sa Levites, ay magiging priest sila. At si Simeon naman, ang parusa sa kanya ay magiging yung kanyang lupain ay kukunin ng kanyang kapatid na si Judah. Kaya sa mga sa history ng lupain ng mga Israelites, no, inabsorb ni Judah si Simeon. Ganyan yan. So mga naging parusa yan sa kanila. Yung pagiging priest. Kumbaga yung pag tingnan natin parusa sa kanila, pero it's a privilege kasi they are serving God, no? Na makita natin even the sinners, no, sabi nga natin hindi naman perpekto yung mga pinipili ng Diyos even the sinners, no, pinipili ng Panginoong Diyos. At these sinners, no, God give them the chance to serve for Him, no, for His glory. Ang Panginoong Diyos hindi ka itataboy kung ikay makasalanan, sapagkat para sa Panginoong Diyos bibigyan kanya ng pagkakataon na makapagbago, no. At gusto ng Panginoon na mailigtas ka o mailigtas tayo. No, wala naman sigurong Kristiyano sa atin na noon bago naging Kristiyano ay napaka-perfect, no? Lahat tayo makasalanan. Kasi yun yung mission, no, ni Jesus Christ, 'di ba? Sabi niya, I came, no, to this world to, no, not to heal the sick but to not to heal the healthy but to heal the sick, no? So ang talagang pakay ng Panginoon Diyos ay yung mga makasalanan. And the Levites, makasalanan sila, no, dahil sa kanilang ginawa, pero hindi ibig sabihin na wala na silang pagkakataon na ma-redeem nila yung kanilang sarili. Kaya nga pinili sila ng Panginoon to be the priest, no, na magse-serve sa templo ng Diyos, para i-redeem nila yung kanilang ginawa, no? Yung ginawa ng ancestor nila. And also syempre to have the privilege na mag-serve sa Panginoong Diyos, no? Ang paglilingkod sa Diyos. And Christians today ay lahat tayo ay priest, no? Tinatawag tayong priest, no, pare. No, ibig sabihin ng pare is servant ng Diyos, no?
Hindi yung pari na nakasanayan natin, no, na bawal mag-asawa, no, nakasuot ng puti, no, hindi po 'yon. In the scriptures, in the Bible, no, tinatawag na priest yung mga Levites, no, yung mga naglilingkod sa templo, and lahat sila ay pwedeng mag-asawa, allowed sila na mag-asawa. So ito 'yon, no, yung so verse 21, no, to 22. So yung mga mesa, yung mga tabing sa tolda, even yung ilawan, no, makita nyo specific. Verse 24, no, sabi doon, inilagay niya ang ilawan sa loob ng toldang tipanan sa gawing timog ng tabernakulo sa tapat ng mesa at iniayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. So makita natin ang Panginoon Diyos, kapag specific yung utos, ibibigay niya specific, no? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng salungatin kasi ito yung utos ng Panginoong Diyos, no? Ito na yung binigay niya, no? Marami kasi sa New Testament na ang tingin ng iba hindi specific yung utos ng Diyos, kung kaya dinadagdagan nila, no? Pero kung titingnan natin, kung gustong gawin ng Panginoong Diyos na very detailed, kaya niyang gawin, sasabihin niya, no? Ibig sabihin, kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun lang, wag mo nang dagdagan, wag mo nang bawasan, dahil specific na yun para sa Panginoon, yung utos na niya na yun, no? So maraming mga command, no, sa New Testament na ginagawan pa ng issue, no, ng mga or sinasalungat ng mga tao at sinasabing wala naman nakasulat sa Bible na hindi inutos. Wala naman sinulat sa Bible na inutos. So may mga ganun sila, no? Pero pag tinignan nila yung mga gawain ng mga early Christians, gano'n naman yung ginagawa nila. For example is yung sa singing, no? Alam naman natin 'yan. Meron pa yung iba, yung sa one cup. So makita natin, very specific ang Panginoon. 26, no, inilagay niya sa loob ng toldang tipanan altar ng ginto sa harap ng tabing, no? Dito niya sinunog ang mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. No, kinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo, ang altar na sunugan ng mga handog, inilagay niya sa harap ng pintuan ng toldang tipanan at dito niya inialay ang mga handog na sinunog at mga handog na pagkaing butil tulad ng utos ni Yahweh. So very clear mga kapatid, no? Ginawa ni Moses yung utos ni Yahweh. No, ibig sabihin wala siyang kinaligtaan, wala siyang dinagdag, wala siyang binawas, kundi kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun yung ginawa ni Moses, no? So sa verse 31, sinabi doon, no? Doon naghuhugas ng paa at kamay sina Moses sa Aaron at kanyang mga anak tuwing papasok sila sa toldang tipanan. So very detailed and sabi nga natin strict, no, pagdating sa pagpasok doon sa toldang tipanan. Hindi mo pwedeng kaligtaan na ikaw ay maghuhugas. So symbolisms of purity, dahil ang templo na papasukin mo ay holy at nandoon ang Panginoong Diyos. So you have to be clean, no? Kailangan mong maging holy, no? Ayun yung ritual noon na maghuhugas. So sa verse 34, no, natapos o nagawa yung toldang tipanan, no? At sabi doon, nabalot ito ng ulap at napuno ng kalulwatian ni Yahweh. So kung ating ini-imagine, pwede nating imagine na masaya ang Panginoon dahil natapos sa mga Israelita yung kanyang mga pinagawa at sinunod ni Moses at ng mga buong Israel ang lahat ng iniutos na detalye ng paggawa ng temple, ng tabernacle, no? Masaya ang Panginoong Diyos. Kaya nga bumaba siya doon, no? Kumbaga sabi natin para testingin na gamitin, ano, yung tabernacle. Sa verse 35, sinabi doon, hindi makapasok si Moses, no, sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kalulatian ni Yahweh. So pag tinignan natin ito, parang makita natin, pag in-imagine natin na natutuwa yung Panginoong Diyos doon sa pagkakagawa, no, kasi talagang nanatili yung ulap doon at yung kalulatian ni Yahweh nandoon sa loob ng tabernacle.
So, makita natin yung sinasabi sa 36, nagpapatuloy yung paglalakbay ng mga Israelites, no? Kapag tumataas yung ulap, no? Kapag umaangat yung ulap, no, galing sa tabernacle, umaangat, saka na sila ulit maglalakbay. Kapag ang ulap ay hindi tumaas, no, hindi sila magpapatuloy sa paglalakbay. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, stay lang kayo diyan. So, makita natin yung even yung paglalakbay nila ay guided ng Panginoon kung kailan sila maglalakbay at kailan sila hindi maglalakbay. No? Ibig sabihin, God is preparing yung way nila, yung dadaanan nila. No? Tandaan natin yung promise ng Panginoon sa mga Israelites, pauunahin ang anghel ng Diyos. No? Pauunahin niya yung kanyang anghel, no, para i-clear yung dadaanan, ibig sabihin yung mga nandoon na pupuntahan sa promised land, no, yung mga tao, yung mga nakatira doon, yung mga bansa doon, no, ay inaano ng Panginoon, unti-unti silang lilipulin, no. Pero hindi sila totally lilipulin kasi mapapabayaan yung lupa, no. Yun yung mga malinaw na sinabi ng Panginoon noon. So, makita natin yung kanilang paglalakbay ay dinidiktahan ng Panginoon, no. Magpahinga kayo ngayon. O bukas maglalakbay kayo, no? Depende 'yon sa ulap, no, 'di ba? Yung ulap ang magsasabi. O, pag umangat yung ulap, alam na, kailangan mo nang maglakbay. And makita natin hindi sila pinapabayaan ng Panginoon kasi sa kanilang paglalakbay, noong siyempre gabi, no, merong haliging apoy na kung saan ay makikita silang lahat o matatanglawan silang lahat, no? So, may iwasan nila yung mga, ano ba ang, kapag kayo naglalakbay at puro tent kayo sa gabi, ano ba yung danger, no? Siyempre, yung mga bandits, di ba may mga bandits na mga nangrarabo, mga nananalakay, no? Usong-uso yan. Pero ang mga Israelites, nakikita nila yung buong paligid ng kanilang, camp dahil ang Diyos ay tinatanglawan sila o iniilawan sila. No? Kaya at nakakapaglakbay sila ng kahit gabi kapag sinabi ng Panginoon dahil mayroong nag-guide sa kanila, nagbibigay ng liwanag sa kanila para alam nila yung mga dadaanan nila at kung delikado ba yung madadaanan nila. No, syempre, sa wilderness, sa kanilang paglalakbay, hindi mo rin maiiwasan dyan yung mga makakamandag na hayop o yung mga katulad ng ahas, or sabi natin scorpion, 'di ba, sa mga disyerto. Ano 'yan, ibig sabihin pag naglalakbay, maraming mga danger. Pero makikita natin they are protected kasi mayroong mga ilaw at mayroong go signal ang Panginoon kung maglalakbay sila o hindi. So, yan po, mga kapatid, ang Exodus chapter 40, no? Maiksi lang ito kasi ito lang naman, bandang dulo lang naman yung 34 to 38, yung talagang mayroong lesson dito na makikita natin. No, pero try din natin, tingnan yung mga lesson na makikita natin doon sa ibang mga binigyan natin ng brief summary, outline na mga verses. And also yung mga sa chapter 40, yung mga ginawang preparation at kung paano nilalagay ng Diyos, inuutos ng Diyos kung saan nakalagay ang bawat mga item, o bawat mga laman. So, since short lang ito, mga kapatid, let's move to our realization. Ano yung mga natutunan natin, from 36 from 35 to 40. Ano yung pwede nating masabi doon? O ano pwede nating matutunan? Kasi patapos na tayo ng Exodus o tapos na tayo ng Exodus. Sige, hilingin po natin si Sis Jan muna. Sis Jan? Yung sa akin po, parang ang nakita ko ngayon, kasi gaya nga nung nabanggit niyo po kanina, yung mga previous na chapter are about instruction, kung ano yung binigay na instruction ng Panginoon. So parang ang nakita ko po,
after ng discussion natin tonight is sabi ko, bakit kaya sobrang specific ng Panginoon na magbigay ng instruction? Hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng alternative ba? So kung tayo bilang tao, kailangan, 'di ba sinasabi natin, kailangan maparaan tayo. Kung hindi pwedeng gumamit ng bakal, edi gumamit tayo ng kahoy. Parang ganun siya in practical. Pero sa Panginoon, iba yung instruction na binibigay ng Panginoon sa atin. So it's the same. So kung ang utos ng Panginoon is wag pumatay, kailangan sundin natin yon. Kasi hindi tayo pwedeng bilang tao, hindi kasi natin pwedeng i-twist or hindi natin pwedeng lagyan ng alternative or lagyan or pagandahin pa, parang ganon. So as is talaga siya, parang hindi siya pakiusap or hindi siya sinabi lang. But then yun nga, ang ginamit kasi doon is utos. So if we say utos, kailangan mo siyang sundin as is. So kung sinabi na, yun nga, pag sinabi na diretso ang lakad, kailangan diretso lang ang lakad. So ganun siya. So sa practical po siguro na application is if we are following commands from sa Panginoon, hindi natin siya pwedeng pabanguhin pa or pagandahin pa kasi kung hindi pwedeng opinion natin or hindi pwede na parang para sa atin kasi mas maganda kung ganito, hindi pwedeng ganon. Malinaw din naman yung mga utos na binigay ng Panginoon. Kaya yun siya dapat. So parang ang pinaka-point ko lang dito is tayo bilang Christian man o bilang kahit man hindi ka siguro Christian or bilang tao na lang, pag nabasa mo yung utos ng Panginoon sa Bible, hindi mo siya pwedeng baguhin, hindi mo siya pwedeng pabanguhin pa or pagandahin or hanapan ng alternative. So, kung ano yun lang siya. So, yun lang po sa akin. Thank you, Sis Jen, sa pinoint out mo. Maganda yun. Kailangan, hindi na natin pwedeng baguhin o lagyan ng alternative dahil yun na yung utos ng Panginoon. God is powerful and all-knowing. Alam niya kung ano yung dapat at ano yung hindi. So we have to stick doon sa ano yung utos, no? Don't change it. Kasi our wisdom is, kung meron tayong earthly wisdom, mas higher yung wisdom ng Diyos, no? Heavenly wisdom ang nasa Panginoon. And He knows the future. That's why He gave those commands, no? Thank you. Next po na mag-share. Si Sis Minda. Hello, Sis Minda. Hello. Kakaproblema ata Sis Minda. Si Shirley. Hello po, good evening po. Hello, good evening. Naririnig po, Brad? Inig po, Sis. Sa akin realization, ayun nga yung pagsunod sa utos ng Panginoon, makikita natin yung mga instruction na binigay ng Panginoon, napaka-specific niya. At nandun lahat ng mga resources para gawin o sundin yung mga inutos ng Panginoon. At makikita natin na yung pagsunod, patulad na lamang yung sa ulap at yung tanglaw na ilaw sa gabi, na siya yung gumagabay sa mga Israelita para sa kanilang paglalakbay. Gayon din tayo mga Kristiyano, may mga bagay-bagay tayo na dapat pa rin nating sundin hanggang hanggang ngayon, na hindi kailangan madaliin or hindi kailangan gumawa ka ng alternatibong pamamaraan na naaayon sa iyo, kundi yung pamamaraan na ibinibigay ng utos ng Panginoon sa atin. At kapag nasunod natin yon, yung utos ng Panginoon, makikita natin kung gaano kagalak or
gaano kagalak or gaano kasaya ang Panginoon dahil nasusunod natin siya. Katulad na lang sa atin, bilang tao o bilang pamayan na lang sa lugar na kinasasakupan natin. Bawat isa sa atin or barangay man, example, may mga utos o may mga dapat tayong sundin sa ngayon na katulad na lang ng paggamit ng face mask. Face mask, facial is a must. Yun nga ang sabi na para sa kaligtasan, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lugar na nakasasakupan natin. So, ganun din yung Panginoon, no? Once na sumunod tayo sa inuutos ng Panginoon, makikita natin kung gaano kagalak or gaano kasaya ang Panginoon dahil nasusunod natin siya. Gaano man ito kahirap or gaano man ito sa pamamaraan na ginagawa natin sa ngayon, alam natin na yung Panginoon, kung kalooban niya, magaganap yun. At hindi tayo dapat dumagdag or magbigay ng iba pa dahil sa Panginoon nakalagay na sapat na yung mga utos na ibinibigay niya para sundin siya. At yun, thank you. Thank you, si Shirley. Si Brother Julian, gusto mag-share any realization for tonight? Yes po. Addition lang po dun sa mga nasabi nila kanina about sa instruction. Yes, it's very clear po. And then, bukod doon, nowadays kasi kumbaga kung papansinin po natin is parang napakadali na lang. It's up to us kung papaano natin susundin yung ating Panginoong Jesucristo. Unlike before na kapag may nagawa kang pagkakamali, mamamatay ka agad. So napakatindi po nung parusa kagad na ibinibigay sa mga taong lumalabag dun sa utos ng Diyos. Then isa pa din po sa mga napansin ko nung panahon nila Moises is yun nga din po sinabi nyo kanina na may binigay siyang araw na kung kailan ka lang magtatrabaho. Tapos kapag araw ng Sunday, nagtrabaho ka ulit, tapos ang buhay mo. So, ini-imagine ko paano kaya kung halimbawa nag-e-exist pa rin yung ganung law. Ang dami rin siguro magiging Kristiyano kung ganun pa rin kung ganun ang mangyayari sa panahon natin ngayon. And then ano pa? Yun lang siguro po. Salamat. Thank you, Brother Julian. Next po, Sis Bea. Alas nasabi na magaganda yung mga sharing ng mga kapatid. Addition na lang sa akin. Salamat kay Jesus Christ na binago niya yung old covenant kasi kung sa panahon pa natin ngayon yan, hindi natin magagawa yan kasi ayun, katulad nga niya, super busy na tayo kasi yung mga Israelita, hindi naman sila nagwo-work ng time na yan dahil wala naman silang ginagawa niya kundi kumbaga ang Diyos ang nagpapakain sa kanila, di ba? Sa atin, katulad natin, yung mga kapatid natin, mga busy sila sa work. So, yung iba pwedeng may work nga ng Sunday. So, maraming mamamatay. So, buti na lang binago ni Jesus Christ yun. At na-extend yung niya sa atin, yung grace. At saka, yun din ang dahilan kung ba't hindi ko mabasa-basa, hindi ko matapos-tapos ang Bible kasi sabi ko, ang hirap naman maging banal kasi ang binabasa ko noong time na yon, Exodus, Deuteronomy, Leviticus, na puro lang pala sa mga Israelita. So, talagang parang hindi mo na itutuloy magbasa kasi dahil nga hindi ko rin naiintindihan. Akala ko para sa lahat yung utos na yan. So, ayun, buti na lang
na-open up yung yung heart ko na natuto ako magbasa ng Bible. Dahil diyan, ayan, naging Christian ako. Tapos dito sa may na to, maging tayo, maging masunurin pa rin kasi disobedience paulit-ulit na nagko-cause ng death sa sa mga istorya dito sa Bible. So kahit na hindi na siya ganun kumbaga yung kamatayan ang nagiging di ba, nagiging parusa ni God sa mga nagdi-disobey sa kanya. So tayo so hindi pala ganun hindi pala yung God si God, hindi siya nagbibiro. Lumalabas na hindi talaga siya nagbibiro, basta ngayon medyo maluwag tayo kasi nga hindi naman tayo agad na yung hindi tayo napaparusahan ng kamatayan kapag nagkakamali tayo. So dapat lang tayo maging extra careful. Isipin na lang natin na kapag magkakamali tayo, dapat pala baka baka maging cause ng yung sa judgment. Kumbaga dapat pag-iisipan natin yung i-guard natin yung thoughts natin, yung mind natin, at saka yung mga actions natin. Tapos kung ano ba yung mga utos niya, lagi nating alalahanin. At meron din naman tayong kasi, tawag dito? Yung Holy Ghost na nag-guide din sa atin. So parang ganyan din. Si God ang personal na nag-guide sa kanila, sa atin naman ang Holy Ghost. So yun lang. Thank you, Sis Bea. Si Sis Ella po. Good evening po mga kapatid. Karagdagan na lang po. Somehow na-touch na din ni Sis Bea yung isi-share ko. So sa panahon ng mga Israelites, nakikita natin na yung Panginoon ay specific sa kanila sa mga utos, or specific yung Panginoon sa mga utos sa kanila. Pero makikita natin sa ngayon na specific pa rin naman yung utos ng Panginoon. Kung tayong mga tao, sa panahon natin ngayon, ay babasahin natin or aaralin natin yung nakapaloob sa Biblia. Ang kaibahan lang before, they are directly instructed by God. Unlike sa panahon natin na hindi direct. Pero if babasahin at aaralin natin ang Bible, makikita pa rin natin na very specific ang utos ng Panginoon. Makikita at mababasa pa rin natin na specific ang utos ng Panginoon at makikita pa rin natin na yung mga utos ng Panginoon is specific siya. So parang sa panahon natin ngayon, makikita natin na ginawa o nilikha yung Bible para sa atin sa panahon natin. We are guided by God we are directly guided by God through the Bible. Kaya ginawa yung Bible sa panahon natin for us na makita, malaman, at maintindihan kung ano yung mga specific na utos ng Diyos. Yun lang, Brad J. Good evening po ulit. Thank you, Sis Ella. Si Brother Arnold. Hello? Hello, bro. Ayun. Halos lahat nasabi na nila eh. Madadagdag ko lang din kasi wala. Ganun din eh. Ganun din yung point of view ko. Kasi yun nga, kung ano talaga yung specific na sinabi ni God talaga, kailangan talaga sundin. Kasi mabigat din ang parusa doon eh. Yung iba kasi ngayon, sobra. Dahil siyempre, sa New Testament, love na yung umiiral. Love na talaga kailangan. Kung mahal mo yung Panginoon, susundin mo siya. Sa Old Testament kasi kapag hindi ka sumunod, yun talaga, death ang kapalit mo. Ngayon, may pag-asa na tayo. No, binigyan tayo ng second chance ni God. So,
Huwag natin isa walang bahala yun. Gawin natin. Ituwid natin kung ano yung tama. Gawin natin yung pinag-uutos niya. Kasi ito yung second, God is always give us a chance. God is a God of a chance. Parang yun siya talaga yung nagbigay na second chance sa atin. Sana huwag nating i-take for granted yun. Ito na yung pagkakataon natin na makapunta sa kinaroroonan ni Jesus Christ. Yun lang. Thank you, Bro Arnold. Si Brother Aris. Good evening. Gawa natin So, sa akin naman, itong ang tabernacle na to, napaka-specific ni God, di ba? Na inutos niya. So, ang comparison ko parang kasi inutos niya kay Moses na ganito, gawin niyo ng ganito. So, parang siya ang pinaka-manual ba? Para bang pagka bumili tayo ng isang furniture, something na hiwa-hiwalay sa store na i-assemble natin. Di ba may mga instruction yun na step by step, specific mong gagawin. So, dapat natin sundin yun kasi kung hindi pwedeng gumawa ng shortcut or baguhin kasi hindi mabubuo yun. So, parang analogy, parang comparison ko lang na parang ganun na kailangan susundin natin specifically kung ano yung inutos. So, since na si Moises ay masunurin, dapat nating tularan din ang siya dahil sa mga inuutos ng Diyos ngayon na dapat nating sundin. At saka, ang tabernacle naman, nabuo siya, hindi lang dahil kay Moses, kundi dahil din dinelegate niya yung mga trabaho sa mga tauhan, di ba, sa mga Israelita. So, parang nagre-represent yun naman sa mga member ng church sa atin. So, marami rin tayong responsibilidad para mabuo yung church or ma-maintain, di ba? So, hindi makukumpleto yung kung wala rin yung mga membro. Di ba? So, kailangan talaga susundan. At saka ang pagkakakita ko lang na yung tabernacle ngayon, parang ibinigay sa atin yun, although hindi physical ngayon, na magsama-sama ba, maging means na ito katulad ng ginagawa natin through Zoom, di ba? Napapag-aralan natin ng salita ng Diyos, di ba? Parang binigyan niya tayo ng paraan para i-worship siya. Yun nga, pag-aralan ng Bible. Tsaka, although si Christ, sinakripisyo niya sarili niya, para hindi naman gawin na yung mga sakripisyo na ginawa nila yun. Kasi parang hindi na talaga applicable o practical na gawin yun eh. So, malaking bagay din yun. So, ang sa akin na ito yung nagbabind sa lahat na para i-worship siya. Diba? So, parang yun din ng church. Although hindi physically, yun ang naging paraan na sambahin siya, sundin siya, at ipanatag yung ating paniniwala sa Kanya. Yun lang, bro. Thank you, Bro Aris. May analogy na si Bro Aris. Dami na natututunan, bro. Pwede na. So, yun nga po mga kapatid, kung titingnan natin yung present time natin, i-compare natin sa kanila, it is very, very, very hard makapasok doon sa yung makausap mo man lang yung Diyos. Kasi sa kanila kailangan mo pumunta ng ng tabernacle, ng holy place. And hindi naman lahat allowed na pumunta ng holy place, kundi high priest lang, yung mga Levites lang. Ang mga Israelites ay hanggang diyan lang sa may
pag-sacrificean. Hindi sila maaari makapasok dyan sa pinaka-temple. And even yung most holy place, no, yung punasan ng Ark of Covenant, no, at saka may mga ritual na dadaanan before ka makapasok, no, yung mga high priest. Kumbaga, napaka-complicated and very ritual, no, yung gagawin compare sa atin ngayon na we have yung talagang kalayaan, no, to praise God, to offer yung ating sarili sa Diyos, to yung obey His command, napaka luwag, no, yung grace o yung love ng Diyos. Compare noon na kapag nagkamali ka, you have the punishment, kailangan bayaran mo. And hindi hindi napaka-easing punishment. No, o kapag yung mga utos ng Diyos ay binabali mo, hindi mo susundin, instant death ang kapalit noon, kamatayan. No, ang parusa ng kamatayan na ginagawa ng mga Israelita noon ay babatuhin ka ng bato ng buhay. Imagine mo, binabato ka hanggang sa mamatay. Yun ang ginagawa sa kanila noon. Pag hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. No? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero tayo, sa panahon natin ngayon, ang kabayaran ng kasalanan natin, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo ay naging anak niya o naging banal, no, sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus. So, very no, natapos natin ang Exodus, mga kapatid. Congratulations po sa lahat. Natapos natin ang Genesis, natapos natin ang Exodus dahil sa COVID-19, no. Sana matapos na, no. Baka umabot tayo ng next na natin ito is the Leviticus and then Numbers and then Deuteronomy, no. Pero titingnan lang natin kung may mga tayo kasi ang Leviticus is more on the Levites, no. Numbers is about the census, no. Din titingnan natin kung may mga madada